Oras po natin mga kaibigan, eksaktong alas 9 po ng gabi. Magandang gabi mga ah, sa ating lahat. Araw po tayo ngayon ng linggo, April 19, 2020. Sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng ating bansang Pilipinas at hindi lamang sa Pilipinas, maging sa magkabilaang sulok po ng ating mundo. Live po tayo ngayong gabi sa FB account ko sa Gilbert Lopez Martije Catso sa programang GMC Cafe. Marami pong mga medyo may pagbabago po. Wala tayong technical ngayon kasi mahina ang internet. By the way, salamat na rin at nakapagpatuloy pa po tayo ng ating live streaming sa GMC Cafe. Dito po, habang tayo po ay nagkakape, pag-usapan po natin at tulungan lutasin ang problema ng ating mga letter sender ngayong gabi. Pag-usapan po natin mga kaibigan ang nakita po nyo kanina sa pasiuna po na pangunang publish po natin ay Gamo-Gamo. Gamo-Gamo, ito po ay inahalin tulad sa buhay ng mga kabataan ngayon sa atin. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagtalakay sa naturang usapin, hayaan nyo po na batiin ko muna yung mga kamag-anak, kaibigan, mga kakilala. Baka po kahit magtaka, bakit Tagalog po tayo ngayon? Kasi po napag-isip-isipan ko po na mas maganda siguro kung medyo mas marami po ang nakakaintindi sa atin. Gaya po ng sinabi ko, kaya po tayo Tagalog ngayon, mapasensya na po, pilitin po natin, pilitin po nating mapaganda yung pagbigkas ng ating Tagalog. Gawa po ng tayo po ay Bisaya at maganda rin yun kasi isa itong hamon para sa atin na pagbutihin, na maibigkas ng wasto ang ating mga salitang Tagalog. Masaya at maligayang pagtangkilik po ngayong gabi sa atin, no? Si Kagawad Bina Kasilaw, nandyan siya sa Amerika ngayon. Kay Charlie Ramos, nandyan siya sa Dubai. Kagawad Nerio Pasahay, nandyan po siya sa kabilang barangay. At mga Lucenyo at Muring family, nasa kabila din po Barangay Wilfredo Aquino. At yung mga kamag-anak at mga kakilala natin dyan sa Maparat Compostela, sa mga Hinampas family, sa mga Katso family, mga Dudura family, sa mga Kuray family, at sa mga Barbaruna family. Magandang gabi. Alam ko po na tumatangkilik kayo sa ating panggabing programa dito po sa GMC Cafe habang tayo ay nagkakape, pag-uusapan natin at sikapin nating pagtulungan, no, na malutas ang problema ng ating mga letter sender. Special po tayo kahapon kasi iba ang programa natin kahapon. Mas special po tayo ngayon kasi pag-usapan po natin ang mga bagay-bagay kung saan involved po dito yung mga kabataan. Magandang gabi sa iyo, Emma, no? Emma Rosal. Kay ating kapatid na si Ruth Galvez Lim, no? Magandang gabi po sa inyo. Sa SIR po, nakikinig at nag-antabay po sa atin ang ating kapatid po dyan na si Eric Marquez, si Erlinda Marquez, si magandang gabi po sa inyo dyan. Sa ating pong kaibigan dyan sa Buhangin, sa ating mga liner na kaibigan, si Ma'am Lani Soyko, magandang gabi po sa iyo, ma'am. At saka nandito na po, kasama na po natin sa air, si Takunaga Ilvera or Berha G. Takunaga. Magandang gabi. Magandang gabi. Hindi lamang sa mga siguro po sa mga taga Davao, meron po rin tayong kakilala or mga taga-subaybay po dyan sa Kalakhang, Maynila. Ang akin pong bayaw na si Romero Sibayan or Bordahe Sibayan. Andyan po siya ngayon, naka-lockdown din po. Ingat lang dyan, ingat lang dyan kapatid.
Ngayong gabi po, sa sinabi ko na kanina, pag-usapan po natin, ang title po ng ating usapin ngayon is Gamu-Gamu. Ano ba yung Gamu-Gamu? Kung may idea kayo kung ano yung Gamu-Gamu, sige nga, anuhan nyo nga ako. I-message nyo nga ako kung anong naiintindihan nyo, kung ano nakakilala sa Gamu-Gamu. Okay. Mayroon po din tayong babatiin sa pantukan, no? Sa mga Escoton family, sa mga kapatid o kasamahan po natin sa mga kuya natin sa Fraternal Order of Eagle diyan sa Samal Island, sa Panabos City, sa Tagum City. Diyan po sa Sambu po tayo, no? Meron tayong mga kaibigan diyan, mga kasamahan po natin sa The Fraternal Order of Eagle. At sa mga kamag-anak na kasapi po ng Cornelio Filomena Katsoklan, magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong mga kalagayan at sa katayuan ngayon. Lockdown po tayo, hindi po tayo maaring lumabas. Napapansin, nakikita naman po natin na hinuhuli talaga, seryoso talaga ang ating pamahalaan, nahuhulihin talaga kung sino po yung lumalabag po sa batas. Sumobra po tayo sa batas, puputulin po yung sobra na yon, didisiplinahin talaga tayo. So yung mga hindi po nakapagpipigil talaga, sana naman konting tiis na lang. May nagsasabi po na 15 days daw po ito, so wala po tayong magawa kung ganun. Ang atin na lang na mapanatili po tayo sa bahay. Kung nababagot naman tayo, marami naman po tayong mapaghanapan ng mga kaparaanan po para hindi po tayo maboboard. Hindi po tayo maboboard sa kahihintay po. Marami pong maaring gawin, no? Marami po tayong maaring gawin. Sige, magandang gabi uli sa ating lahat. Kanina po sabi ko, pag-uusapan natin ang mga kabataan. Kabataan. Ano ba ang mga kabataan? Ako, dumaan ako sa pagkabata. Nung kabataan ko, kapag ka naka-open yung group ng Villa del Puso, magandang gabi din pala sa ating chairman, ating founder na si Eddie Mandriquez. Nandyan po siya sa Kalakhang, Maynila. Siya po yung chairman natin, or siya po yung tinatawag na founder ng ating Villa del Puso, no? Association. Yan po yung yan po yung lugar saan kami nakatira nung aming kabataan, at ngayon po wala na yung lugar na yan. Kasi po, hindi namin alam na nasa isang nasa isang block kami, kalsada pala talaga yung pinatitirikan ng bahay sa amin. Nilipat kami galing doon sa kabila, nilipat kami doon. Kalsada po talaga. So wala kaming magawa. Nung time na talaga na kukunin na nung may-ari, binayaran kami ng hindi naman kalakihang halaga, at saka para lang makatulong na ma-demolish namin yung bahay at magamit pa namin yung ibang mga kahoy. Yan, ma-remember ko talaga, no? Kapag Villa del Puso ang pag-uusapan, dyan nare-remember ko talaga yung aking kabataan. Nandyan sila Valentina, sila Girly, sila Sarah, no? Yung mga kababata ko. Diyan, nandito nga sila sa group chat always kami nag-uusap sa aking tita na si Tita Tuling, no? Nandyan sila. Ma-remember ko lang yung sa aking kabataan na wala kaming problema. Virginia Cuenco, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi. Bakit pagtataka po ninyo, ba't tayo Tagalog ngayon? Gawa nung isip po natin na mas masarap siguro, mas maganda siguro kung maintindihan ng mga Tagalog. Para naman, kasi tayo mga Bisaya, nakakaintindi tayo ng Tagalog. Disadvantage lang, iba sa kanila, disadvantage kasi hindi marunong silang mag-Bisaya. So advantage natin yon bilang Bisaya. Nakakaintindi tayo ng Tagalog, at saka nakapagsalita tayo ng mga anang Tagalog. Gawa ng hindi lahat sa kanila marunong, kaya napag-iisipan ko na gawin natin Tagalog yung episode natin ngayong gabi. Balikan po natin si Virginia, sa aking kabataan. Kabats ko to sa xylophone namin ito, yung lyre, no, sa
batch 86 ng Davao City High School Band, no? Ito siya yung kabataan namin, remember ko talaga yung family nila, at saka masarap balik-balikan yung memories natin ng kabataan natin, no? Yung pinsan niya si Felart, yung mga kaklase ko na sila Liliosa, no? Marami sila na mga kapag kabataan ang pag-uusapan, mga kapatid, mga kaibigan, ang dami nating pwedeng masabi. Kasi masarap ang buhay bata eh. Wala tayong iniisip, no? Laro lang tayo ng laro. Pag-uwi ng bahay, titignan ang sa hapag kung anong meron, kakain, labas uli. 'Yun, no? Lalabas uli. So, masarap ang buhay ng kabataan, no? Ma-remember ko nung kabataan ko na eto kasi sila, yung mga kaibigan ko ngayon na nasa group chat namin, medyo ahead sila ng edad sa akin. Hindi naman kalayuan, siguro mga 3 to 5 years. So ito mga dalaga na sila ito, mga dalaga na no, at mga binata na ako, medyo kamusmusan pa rin. Pero ako kasi yung tipo na mahilig makipag-compete, no. Marami akong pwedeng gawin na marami silang kayang gawin na kaya ko rin gawin. Ganun. So, balikan natin, gamo-gamo. Gamo-gamo. Ano ba ang gamo-gamo? Yung mga maliliit na lumilipad sa tawag dito. Lumilipad sa yun nga, yung pagkain na para bang kung hindi naman langaw. Gamo-gamo, maliliit lang na makikita natin sila sa mga pagkain, yung mga sirang pagkain na, no? At saka napakarami talaga, napakaliit. Kung sabihin na natin, napaka-sensitive. Marami, napaka-sensitive. Ma-remember ko nga yung sabi ni Rizal, or yung kwento ni Rizal sa isang libro, na may isang yung sa ilaw, 'di ba, may mitsa, lampara, yung ilaw niya, may torch, umiikot-ikot doon yung gamo-gamo. Umiikot yung gamo-gamo. Now, sabi nung nanay, huwag kang lumapit diyan kasi mamamatay ka, tiyak, kapag ka lumapit ka diyan, kasi nakakapaso yan, nakakasunog yan. Ano po yan, nanay? Sabi nung maliliit na yung batang gamo-gamo. Sabi niya, basta wag kang lalapit. Tignan mo lang siya, wag mong ilapit yung sarili mo sa ilaw na yan. Okay. Bakit kaya ayaw ng mama na lumapit yung batang gamo-gamo doon sa ilaw, yung kunting ilaw? Ay, naanag yun. Andito na talaga si Okay, Joy, magandang gabi sa iyo, Joy. Alright, na talaga kita, mag-greet na talaga kita. Tagalog tayo ngayon kasi gusto nating palawakin yung range ng ating programa. Si Joy Ligad sa Bago Aplaya. Balikan natin. Gamo-gamo. Bakit ayaw ng mama na lumapit, no? Lalapit yung anak niya doon sa yung munting ilaw. Yung konsepto ba na katulad din na talaga ng buhay natin, na sabihin ng mga magulang na huwag kang lumapit diyan, huwag kang ganito. Tapos yung mga yung kung ano pa yung ipinagbabawal o wag dapat, masarap daw gawin. Nung doon ako sa Maynila, may kapitbahay kami doon. Isang compound lang kung saan ako nakatira. Sabi na, kung ano daw yung bawal, yun daw ang masarap gawin. Ano yung bawal, yung masarap kainin. Yung ganun. Magandang gabi sa iyo, Sir Bayon, no? Sir Roy Bayon, teacher po yan ng City High. Alright, tuloy tayo. Gamo-gamo. Ano ang gusto ng mama o anong gusto ng nanay, ba't ayaw niyang lumapit? Simple. Practical, simple. Ayaw ng ina na mapahamak yung anak niya. Kasi alam niya, bakit niya alam? Bakit kaya niya alam?
siguro, nung kabataan din niya, ay napagdaanan din niya na mapasok doon sa ilaw na yon. Doon sa ilaw na yon. So, ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung sinabi ng ina na wag lumapit doon sa wag lumapit doon sa ilaw, yung siga, yung torch ng light ng lampara. Wag lumapit kasi alam niya na kapag lumapit ang anak niya doon, pwedeng mapaso, hindi lang mapaso, masusunog pa. Okay. Katulad ng mga magulang ngayon na ang dami talagang pwedeng ihalintulad ang usaping parenting. No, marami talaga, malawak. Pero dito tayo magpo-focus ngayon sa mga kabataan. Ang kabataan ngayon, iba ang mundo ng mga kabataan. I'm talking about yung nasa hindi yung mga wala pa sa legal age. Yung mga minors pa talaga. Okay, mga minors pa talaga. Nakita ko sa Facebook nung isang araw, siguro 3 days na. Grabe. Naglalaro sa lansangan, lockdown ha, naglalaro sa lansangan, nagsusuntukan pa, nakahubad. Okay. Right. Sabi na, bakit nakahubad yung bata sa lansangan? Bakit kalimitan sa mga kabataan sa ganung lugar nakahubad bata? Anong rason? Ganito. Kasi naman madudumihan din Tapos papaliguan lang, yung para bang hindi alintana ng mga magulang na nasa bingit ng tawag dito, para bang hindi maganda, no? Na hindi naman kamatayan, nasa bingit ng disgrasya, or baka yung bata mapagtripan sa labas, baka yung bata ma-exploit sa labas, no? I'm talking hindi lang sa lalaki, sa babae din. Okay. Ang daming mga saloobin, daming mga iba't ibang pananaw, no? Ako ang tingin ko doon, bakit nandun yung mga bata? Masisisi rin natin ang mga magulang. Ako, I'm not saying na perfect ako, no? I'm also a part. Isa din ako sa kailangan talagang i-cope up yung pagiging magulang. Na minsan isipin natin na mahirap i-compare ngayon Mahirap i-compare ngayon kasi mga kabataan ngayon, iba ang mundo. Iba ang mundo ng mga kabataan ngayon. Bakit ko nasabi iba? I attended an orientation of how to handle stress management of the children. Paano daw i-handle yung stress ng mga bata. Yung mga bata kasi ngayon, hindi katulad natin noon, no? Hindi katulad natin noon na tayo namumuhay o lumaki sa yung tinatawag na myth. Yung bang parang sa Bisaya mga tinuuhan o mga paniniwala, no? Mga paniniwala na pag sinabing sige, pag lumabas ka diyan, kakainin ka ng ganon. Nandiyan may engkanto diyan. Sige, kakainin ka ng diyan, kikidnapin ka ng ang dami talaga. So tayo naman na nalagay sa isip natin na baka nga totoo. So na lang tayo? Baga sige, abide na lang. Sige. Para para hindi na. Tapos nandun yung sa loob-loob natin na matakot tayo. Takot tayo. Then pag hindi pa rin tayo tawag dito, hindi pa rin tayo masusunod, kailangan na talaga ng kamay na bakal. Ngayon, iba ngayon. Kung titignan po natin sa ating constitution, no? Yung karapatan ng mga kabataan, patay tayo doon. Magandang gabi po diyan Ate Ligaya. Roque.
from Laverna Hills. Masarap yung tinapay diyan sa Laverna. Sana makakain kami. Kasi naubusan na kami ng dito, rasyon. Naubos na yung konsumo dito sa bahay. Kasi nga wala tayong ginagawa. Maya-maya lang kain, maya-maya kain. Ayan na yung ko. Yung kababata ko. Childhood ko to. Si Norma Curay. Katatapos ko lang mag-greet sa inyo kay Igso ko to eh. Alright. Kumusta na kayo dyan? Kumusta na mo diya sa Maparat, Compostela? Okay. So, tawag nito. Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. Yung 10 karapatan ng kabataan madinig, karapatan ng kabataang mabigyan ng pangalan, karapatan ng mga kabataan, marami yon, 10 yon. Kung iisa-isahin natin yun, kukulangin yung 1 oras natin. At saka, nasa kalahati na tayo ng ating episode. Okay, tuloy natin. Ang mga kabataan ngayon, namulat sa bagong henerasyon. Mga bagong bagay. Mga bagong gamit or kagamitan. Dito lang sa bahay. 4 ang cellphone kasi 4 kami. Hindi na nag-uusap. Nasa cellphone na lang palagi. Okay. Minsan naman, pag may mga concern, tatawagin ko. Leka nga muna dito, tulungan mo ako dito. Buhatin natin to. Ganyan. So, iba talaga. Most of the time, magandang gabi sa iyo, Arman. Lara, Vicente. Okay. Iba talaga ang buhay. Iba talaga ang takbo ng buhay. Iba talaga ang takbo ng buhay. Noon kami, pag may pera kami, talagang i-remit namin yan sa magulang namin. Kasi, isip namin, we are part of the family na mag-ambag kami. No? Bata pa ako noon. Ha? Wala pa akong 15 taon noon. Kasi nagtatrabaho na talaga ako nung kabataan ko. Nagko-construction na. Kapag ka nasa farm, sa saka, nanguhornal sa sakahan, harvest, tani at tatanim, ganon. Or sa maintenance, ganon. Kapag ka may income, remit talaga yan sa magulang. Pero ngayon mga kabataan, pag may pera, hindi mo pwedeng basta, kasi may mga sarili na silang concern eh. Batang-bata pa may sarili ng maintenance. Etong aking champion ng Rubik's Cube. Oh my God. Wala kaming ulam pero meron siyang lubricants ng kanyang Rubik's Cube. Ganun 'yun. Iba-iba ang mga kabataan ngayon. Noon nga si Merasol, yung misis ko, lumang-luma. May phone ba 'yon? Lumang-luma na talagang pumuputok na yung likod kapag i-on mo, talagang tatanggalin mo yung casing para ma-on siya. Pero mga anak niya ang gaganda ng cellphone. Ganun yun. So, tayo naman mga magulang, handa tayong magparaya para sa ikabubutit, ikagiginhawa ng ating mga anak. Wala naman pong mali doon. No? Wala naman pong mali doon. So, ang pinag-uusapan lang dito po, ang kabataan ngayon ay iba ang mundo nila sa mundo natin. Balikan natin yung practical na halimbawa ko kanina na sinabi ng inang gamu-gamu, huwag kang lumapit sa torch, huwag kang lumapit sa ilaw kasi alam ng ina na kapag ka napasok ka doon, masasaktan ka talaga kapag masusunog ka pa, mamamatay ka, mawawala ka, ganun 'yun. Ang mga kabataan ngayon, although hindi naman siguro hindi ko naman nilalahat, pero may sariling mundo. Now, nadinig ko isang suggestion ng isang psychiatrist na magkaroon ka daw ng tong activity sa bahay. Na talagang i-schedule mo siya, ito ganoon mo. Okay? Tsaka dapat consistent ka. Hopefully, no? Si Maria Luz Alyadin o Alyadin. Magandang gabi sa iyo, sister. O kabatch ko to sa elementary. Okay. Malapit na tayo matapos. Hi. Huwag tayong tumawag ha. Mag-PM lang kayo. So, ganun. Ang mga kabataan talaga iba. Pero, iba rin ang attitude ng mga kabataan ngayon. Iba rin ang
asta ng mga bata ngayon, iba rin ang tawag dito, iba rin ang tikas ng mga kabataan ngayon. Ano? Okay. Ito naman mga anak ko, pinag-iigihan ko or pinag-iigihan namin mag-asawa na lumaki silang may takot sa Diyos. May takot sa Diyos. Lumaki silang kasama namin na naglilingkod sa Panginoon kung saang simbahan kami pumupunta. Okay. At yan naman po ay 100% na masasabi ko po na nagpapasalamat ako. Sumunod naman sila sa yapak naming mga magulang, sa yapak ng kanilang mga magulang. Ito yung isa kong anak is puro sila mga musicians, kaming tatlo. Misis ko naman o si Mirasol naman ay siya ang in charge ng kitchen. Kasi doon kami kumakain every lunch kapag ka Sunday. Ganon. So makikita mo talaga ang buhay nila nasa paaralan, nasa simbahan, nasa bahay. Paaralan, simbahan sa bahay. Minsan yung eman ko kasi beatbox artist dito lang sa lugar namin sa San Antonio Agdao, dito sa Ruiz Village. May mga kaibigan siya, no? Na pumupunta dito minsan, siya rin pumupunta doon minsan. At saka nagpa-practice ng beatbox. Masaya na ako doon. Masaya na ako doon. Yung mga anak ko lumaki na na ganyan. Maliban lang 'yan sa isa kong anak na matalinong bata, kaya lang wala dito sa akin lumaki. Gusto mamuhay ng kanyang sarili. Ayaw makinig kung ano ang payo ng magulang. Ayaw nung isa na pagalitan, ayaw nung isa na pagsabihan. So, iba talaga. Iba talaga. And then we are hoping na dito sa mundo kasi, tayong mga magulang ay steward lamang ng ating mga anak. Klaro po yan sa banal na aral na tayo ay mga steward lamang. Pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ang may-ari talaga ang Panginoon. Alright. Okay. So, package na yon. Kung hindi sa atin yung mga anak natin, natural, ang bubuhay niyan, hindi tayo, kundi ang Panginoon. Sa anong paraan? God will provide us sa ating mga pangangailangan para supply po natin sa ating mga anak. Simple ganun lang yan. Okay. Klarong-klaro po na ang mga kabataan ay hindi natin pag-aari. Hindi natin para bang ganito, ganyan, hindi natin pag-aari. May mga sarili po sila mga pag-iisip, may sarili po sila mga pananaw. Ang kagandahan lang po sa atin, kung ikaw ay nakikipag-usap palagi sa mga anak niyo, kung tayo ay palaging nakipag-usap sa mga anak natin, ay magkakaroon po tayo ng pagkakataon na maintindihan kung ano yung nasa loob nila. Magkakaroon tayo ng pagkakataon na malaman kung ano yung kulang sa kanila at magkakaroon tayo ng pagkakataon na malaman din kung ano yung hindi na dapat na mapasa kanila. Ganun lang yon. Okay. Dito po sa pamamahay namin, ang implementer po dito yung misis ko. Ako naman po yung tinatawag na parang okay, sige ganyan. Pero pag ano talaga, ako talaga nag-handle ng manobela. Kung saan tayo, ano tayo, ito tayo. Well, kabataan, lalo pat below, wala pang 18 years old. Kasali po sila sa gamu-gamong pinag-uusapan natin. Kasi sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, 18 years old is a legal age. Pero marami pa rin mga 18 years old ngayon nanatili pa rin sa poder ng kanilang mga magulang. Well, that's good. Kasi tayo namang mga Pilipino, ganun naman talaga ang ano natin eh. Ganun yung upbringings natin na kahit na nga nag-asawa na, nasa piling pa rin na magulang, extended family yan tawag dyan. No? Nakita nyo na nga resulta na ngayon sa census ng relief, may isang bahay na 10
10 household, 10 pamilya. Ganun yun eh, ganun yun. Lahat ng anak niya, nandun. I think it's a good example. Hihiramin ko yung tawag nito. Yung pamilya ng mga hinampas family sa sa Maparat Compostela, yung mga relatives ko, na isang compound yan, isang lupa yan, naka-segregate na, naka-assign na sa mga anak, ganon, isang compound yan sila nandyan. Kaya ngayon pag lockdown, napaka saya nila. Kasi mga pinsan always nagkikita-kita kasi nandyan lang sila sa paligid. Yun nga, kung mag-reunion, ma-outnumbered nila kami. Kasi kapag mag-reunion kami, talagang hakot lahat. Ganon ang ganon tayo. Mga Filipino, ganon tayo. So, kabataan, ang daming hilig. Doon pa rin, example ko. Yung pamangkin ko, guro na, teacher na. Pero dahil malapit sa mga pinsan, ayun, nakikisabay talaga. Ganun ang ibig kong sabihin. Iba yung mundo nila. You can use the technology. Ikaw na ang bahala kung paano mo siya gagamitin. Yung mga kabataan kasi, tanggapin man at hindi, may limitasyon pa rin sila. No? May limitasyon pa rin sila. Kasi hindi naman lahat ng bagay kaya nilang gawin eh. Hindi rin lahat ng mga pinagagawa nila kaya nilang paninindigan. Ganun yun. So, yung TikTok, nakakatuwa nga eh. Kasi, ganun kasaya. So, balikan natin. Iba kasi ang kabataan ngayon. Iba talaga. Malaki talaga ang pagkakaiba ng kabataan ngayon. Kabataan talaga ngayon. Iba talaga. Iba. Kaya nga, as a Filipino, kung ipapalo natin yung 10 karapatan ng mga kabataan, ang dami talagang ma-violate natin. Kasi marami talaga. Kapag uminit ang ulo natin, palo talaga yan. Kapag ganito ganon, talaga. Yung karapatan din ng mga bata. Minsan din ng mga bata, na rin eh, wise na rin. Gagamitin nila yung kanilang mga karapatan para abusahin yung karapatan na yun at magiging pabor para sa kanila. Biro mo noon, pag sinabi ng yung mga gamu-gamu, gamu-gamu, lalabas na siya kung ano siya ngayon. Yung gamu-gamu, na always na naghahamog, nagpapahamog sa labas hanggat madaling araw. Magdadala ng birth certificate yun. Pag sinita, hindi pwedeng hulihin kasi minor. Minor, pero hindi na sila uubra ngayon kasi may batas din talaga na talagang pag hindi kayo na disiplina ng batas natin, talagang ang mga magulang ninyo ang ikukulong. Okay, ganon. So, sa ating talakayan ngayong gabi mga kaibigan, isipin natin, no? May ibabato ako na tanong sa atin or sa inyo. Dumaan din tayo sa pagkabata. Yes, dumaan tayo sa pagkabata. Nagiging magulang na rin tayo, yes. Darating ang araw na magiging lolo't lola na rin tayo. Tanong, ano ba ang naiambag natin sa ating komunidad? Mula nung bata pa tayo, hanggat nag-asawa, hanggat nagiging lolo't lola na. Alam nyo, ang dami talagang kung sa classroom yan, ang daming mga magagandang tugon dyan, no? Gusto ko ganito, gusto ko ganyan, gusto ko ganon. Well, that's good. Kasi ang mga kabataan talaga is maganda yung may mga pananaw na sa buhay. Maganda na yung may pananaw na sa buhay. Pero ito, bantayan natin ha, that even we are skillful, but our skills are limited. Even we are talented, but our talent is limited. Even though we are brilliant and bright, it is limited. Bakit? All these things will just pass away. Will just pass away.
ang ano dito, ang punto dito, kung paano natin gagamitin o paano natin ginamit yung nasa sa atin. Okay. Nagpapaturo ba tayo? Ang pinupunto dito is it's not only the biological parents eh. It's not only the biological parents. It is the Creator who created us. Klaro man yun, that we are just a steward. Yung parents natin also are steward for us. Now, ang tanong, ulitin ko, okay, paano ba ginamit yung buhay mo na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Mga kabataan, tatanungin ko kayo, ano ba ang gusto mong maiambag dito sa mundo para magiging valuable na magagawa mo dito sa mundo, para naman hindi ka makalimutan ng mga tao sa mga ginagawa mo. Mag-sample tayo ha. Sample tayo. Eto. May mga tao na kung makapagsalita, hindi talaga makabasag ng pinggan. May mga tao rin talaga na kahit na napakasama ng bunganga, pero ang daming ginagawa. Okay. Alam ko magre-react talaga kayo kaagad. Kilala niyo kung sino yung mga tao na yan. Hindi ba siya lumaki sa ano? Nagiging bata din sila eh. Ano kaya sila sa kabataan nila? Ano kaya sila sa kabataan nila? Yung isang tao na ano, sabihin na natin si FLM, si Francis Leo Marcos. Ano bang sinasabi niya? Minulat ako ng aking magulang. Minulat ako ng aking magulang. Ibig sabihin nun, napakatibay talaga ng bonding niya sa kanyang ina, no? Napakahigpit talaga ng bonding niya sa kanyang ina. Kasi palagi niya sinasabi, kasalanan ito ng nanay ko. Bakit niya ako pinanganak na ganito at bakit niya ako tinuruan na magiging ganito? Magiging mapagbigay, magparaya sa iba. Ang nanay ko gumawa nito sa akin eh. So hindi niyo ako masisisi. So malaki talaga ang factor being a parents to our children. Now, yung mga gamo-gamo, very sensitive. Very sensitive. Kaya nga, palagi kong nadidinig na itinuturo sa amin, hindi lang sa church, hindi lang sa mga tinatawag natin na mga seminars talaga, sa parental seminars, na kailangan nating i-appreciate ang mga munting bagay na ginagawa ng ating mga anak. O sa mga magulang, nasabihan mo na ba yung anak mo na magaling ka? Pag lumapit sa ipapakita yung drawing, wow, masasabi mo ba na in reply, maganda kahit na busy ka? Ganun lang yun. Pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay malaking bagay na yan para sa mga kabataan, lalo pat sa murang edad ng mga kabataan ay namulat sila na pinahahalagahan ang mga bagay na pinagagawa nila paglaki nila. Ganun talaga ang gagawin nila, yung ginagawa ng kanilang mga magulang. Okay. Kapag marahas ang pagpapalaki ng magulang, marahas din ang mga ipinapakita ng magulang sa kanyang mga anak, lalaki ang mga bata na marahas din. Mag-uumpisa yan sa classroom. Maging marahas yan sa classroom. Magtaka ka na lang, pinatawag ka na sa eskwelahan. Bakit ganyan? Kasi, yung hindi napapalabas ng bata sa bahay, ipapalabas niya yan doon sa paaralan. Pag hindi siya pinapansin sa bahay, magpapapansin yan doon sa school. Ganon yun. Minsan nga, talagang sisirain ka lang. Talagang gagawa lang ng bagay para mapansin mo. Ay, ganyan. May mga bata talagang ganyan. Babasagin yung baso, itatapon yung para lang mapansin, uy, si ito, ganon. May mga bata talagang ganyan. Well,
babalikan ko yung pagiging steward natin. Okay. Tayo ay steward lamang. Tagapangalaga lamang ng ating mga anak. No? Tagapangalaga ng ating mga anak. Huwag natin silang gawing alipin. Huwag natin silang gawing alila. Huwag natin silang gawing para bang nag-eksperimento tayo sa kanila. Karapatan ng mga bata din na matuto sila sa magandang paraan. Karapatan din ng mga bata na maimulat sila sa ganitong mga pamaraan. Sa bahay, karapatan din ng mga bata na matuto magluto, matuto maghugas ng pinggan, matuto magwalis, matutong gumawa ng ganito, gumawa ng ganon. Ganon yan siya. So, in short, malaki ang role nating mga steward sa ating mga anak. Minsan, nakakasakit ng damdamin. May makikita ako sa mga squatters area. Yung ina, pinagalitan yung anak. Nako, nakisali pa ang kapitbahay na nagalit din sa anak. Pinagalitan yung anak na pinagalitan. Para bang, hoy, ano ba yan? Ipinagkatiwala mo yung anak mo sa ibang tao na pagalitan dahil nagalit ka sa bata. Parang ganon. Okay. Eto pa, uutusan yung bata na gawin ang bagay na hindi dapat gawin ng bata. Okay, example. Excuse ha, wala akong pinapatamaan pero ito po ay nangyayari talaga. Uutusan yung bata na bumili ng sigarilyo. Yung bata naman, syempre, inutusan, papayag. Kasi may mga bata kasi talaga na gano'n, na gustong sila yung uutusan. Eto pa, dagdag. Sasabihin pa ng nagpapabili. Either mama or papa. Sindihan mo na lang kasi wala tayong posporo dito sa bahay. Tingnan nyo kung gaano ka balasubas yung magulang na yun. Katulad lang nangyayari ngayon. Lockdown tayo, bakit nandyan yung mga bata sa labas? Nag-i-excuse yun eh. Nag-i-excuse ng responsibility. Pinapabayaan lang bata sa lansangan, di ba? Nag-i-excuse lang yun. Huwag natin gawing excuse yun. Iligpit natin yung mga bata para hindi na mapariwara. Nakipagsuntukan sa labas. Hindi alam ng magulang. Tapos, nung malaman ng magulang, pinalo yung bata. Hindi niya, kung ako yun, papaluin ko yung magulang. Bakit? Pinabayaan mo yung anak mo, tapos ngayon, nakipag-away sa labas, papaluin mo. O, ganun. Sa napakasalimuot. So, mahirap ba ang magpalaki? Yes, mahirap. Kaya nga, ako personally, mahirap ang magpalaki ng mga anak. Kaya nga, nagpapasalamat ako at yung mga anak ko sumunod sa akin. Na naglingkod sa Panginoon, na katulad ko rin, tumugtog sa music ministry. Kami talagang family. Every Sunday, every Tuesday, every Thursday, sa regular namin na mga pagtitipon sa New Creation Church sa Magallanes. Nandun kami kasama. That's why, nagpapasalamat ako. Saan yung isa? Tatanong, 2 bata lang yung kasama mo. Yes, yung isa nandun nasa kabilang bahay. Okay, nasa kabilang bahay. Bakit hindi nyo kasama? Ayaw niyang magpasakop sa aming magulang. Natural naman yung magulang magalit. Mapagsabihan ka talaga. Yung nga, nabasa ko sa article, kaya nag-post na bakit daw lumalaki yung boses ng mga ina? Kasi hindi naman kagad sumasagot yung mga anak kapag inuutusan o hindi naman talaga kaagad sumusunod kung uutusan. Ganun yun. Ganun siya. So, in short, hindi lamang porket nabigyan mo na sila ng kung ano-ano. I'm talking about gadgets and other means of providing them, no. May mga dyan sabihin, ipagmamalaki nila, ay hindi, ako talaga is a good father. I am a good father kasi I am a good provider. Kita ganun. Wow, ang ganda ng credential, no? I am a good father.
I am ganito, ganun. I provided my children, ganito, ganun. Wow. Okay. Good. Hanggang saan? Hanggang material? Paano ang moral? Paano ang spiritual? Papayag ka sa hindi. Yung mga kabataan, klaro, hindi tayo ang nagmamay-ari. It is owned by our Almighty God. We are just a steward of our children here on earth. Now, kung pinagmamalaki mo na pinapalak na ikaw ang nagpapalaki ng mga bata na magiging matino sila, well, good. Papalakpakan ka. Yes, that's good. Okay. But remember, no one can change the attitude and the character in the life of a people, in the life of a human being, except God. Bakit ko nasabi yan? Klarong-klaro. Sinabi sa Bible that our righteousness is like a filthy rag. Isaiah, I think it will be found in Isaiah. Is like a filthy rag. Maruming basahan. So kung yung sinasabi mo na pinapalaki mo yung mga bata na mabait, that's good. But hindi yan. Hindi yan. Yung mga pagiging mabuti natin, yung mga kawanggawa natin, do you think it is counted? It is counted sa magiging buhay natin sa kabilang buhay? Tanong ko kayo, is it counted? Perhaps. Yes, it's counted. Tayo naman din ang maka-benefits niyan dito sa sanlibutan eh. But the truth is, hindi yan. Kasi, for the wages of sin is death. Ano yun? Mga tayo, ako, isang makasalanan. At talagang karapat dapat tayong isunugin sa umaapoy na asopre. The wages of sin is death. But, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Okay. Yung pagka maging mabait natin dito sa mundo, that's good. Kasi ano yan moral natin, natutunan natin yan dito sa mundo. Pero sabihin ko sa'yo, may mga tao na iba talaga ang hirap na dinanas na magbagong buhay. Noon, ilang New Year's resolution ba ang nangyayari? Ilang New Year's resolution ba? Okay, bagong taon ngayon, sige, magsulat kayo. New Year's resolution, I will not do this na, I will not do that na, hindi ko na ito gawin, ganito ang gagawin ko. Darating ang bagong taon na naman uli. Yun pa rin. Bakit? Hindi nga mababago ng tao ang ugali niya It is only God can change people. It is only God. Pwedeng patigasin ng Panginoon yung puso natin, pwede rin niyang palambutin yung puso natin kasi siya ang nagmamay-ari. Now, nasa atin yan kung paano natin tanggapin yan. Paano natin i-acknowledge that we cannot do it ourselves but it is God. Now, kung pinapalaki mo na yung anak mo na mabait na, salamat naman sa Panginoon at hindi ka na nahihirapan. Hindi ka na nahihirapan. Pero kung nahihirapan ka pa ngayon na palakihin yung mga anak na yung mga gamo-gamo na talagang kung sabihin mo, wag, talagang pumupunta talaga. Okay. Kasi hindi nila alam at hindi nila nakikita kung ano ang danger na nag-aalig-aligid sa kanila. It is said in the Bible that seeking whom to devour. No? Seeking whom to devour. The thief only comes to steal, to kill, and to destroy, but I have come to give you life and have it more abundantly. Well, as a steward sa mga anak natin, yung mga gamo-gamo sa paligid natin as a steward, let's ask God, paano natin palalakihin ang bata o ang mga kabataan sa panahon ngayon na iba ang upbringing sa panahon natin noon. Ngayon ang bata hindi mo na pwedeng takutin na may mumu dyan. Mumu ka dyan. Nakita ko pa doon sa isang article and it's not an article, it's a video clip. Lungga lungga. Lami kay paminaw ng bata. Tamo di ba? Pinagalitan ng anak yung papa niya.
Pinagalitan yung anak ng papa niya. Kasi daw, bakit ang kaibigan niya puro babae? Kung babae daw, boyfriend, girlfriend, ayan. Kung lalaki, okay lang. Sino ang tama? Ang papa o ang anak? Well, maagang namulat yung gamo-gamo na mainit yung umaapoy na lampara. Remember that walang paano ko sasabihin? Hindi mo rin masisisi ang sarili mo pagdating ng araw kasi nga hindi mo tinanggap Tanggapin mo, hindi ka magsisisi. Ano bang tanggapin mo? Ano bang i-accept natin? That we are just a steward. May mga magulang talaga na talagang ginagawang alipin talaga yung mga anak nila, no? Ulitin ko hindi ko sinabi na magiging senyorito at senyorita lang sila sa bahay. Pag utusan din minsan, utusan din Kasi dapat matuto din sila Kasi kami noon, maliit pa ako, natuto maghugas ng pinggan, magwalis, tingting or yung maghanap buhay, ganyan. So, hindi pa rin guarantee yun. Hindi pa rin guarantee. Then, I found out na may mga bagay talaga sa buhay na nakatago, sikreto para magiging successful ang family, para magiging masaya ang pamilya, magiging okay ang family. May mga bagay talaga. Okay. So, anything na pwede ninyong sabihin, anything pwede na mag-comment kayo na kasi may time pa tayo. Naghihintay ako ng mga comments ninyo, mga suggestions ninyo as parents to our children. Yung mga gamo-gamo sa paligid natin, ang dami talagang gamo-gamo sa paligid. Nakakaawa. Kaya nga ako yung program ko, ako talaga nakapokus sa mga bata. Kaya nga nagtuturo ako ng drum and lyre, nagtuturo ako ng summer workshops for music, nagtuturo ako ng dance drama musical sa mga kabataan. Kasi, nang sa gayon, maipabahagi ko sa kanila ang mga nalalaman ko paano ihubog ng kabataan ang mga angking kakayahan nila sa buhay. Kailangan lang ihubog yan Kagabi pinag-uusapan natin yung God-given talent, no? Na insecure sila kasi ganun nga, huwag kayong matakot. Gawin nyo. Go. Example ako kay Michael Jordan, na si Michael Jordan, pagkatapos maglaro, uuwi sa bahay, maglaro uli yan. Kasi yung hindi niya nagawa, na dapat ginawa niya, gagawin niya, mag-ensayo siya kaagad. Ganun siya katindi, ganun siya ka-devoted sa kanyang, profession as a professional basketball player. Meron din mga singers Regine Velasquez, batang-bata pa talagang tinuruan ng papa niya na magiging dumaan talaga sa matinding training sa music. Sana, di ba? Marami din mga kabataan na sikat at andali na naging laos. Bakit? Kasi hindi nakinig sa magulang. Pinagsabihan ng magulang na ganun, talaga matigas ang ulo kasi kumikita na Kasi may mga income na. Pwede nang mabuhay. Feeling nila, pwede na silang mabuhay sa sarili nila. Kasi, nag-i-income na. Pagdating ng oras, naubos na yun, wala nang project, wala nang ganun, o saan pupunta? Balik pa rin sa magulang. Ganun. Kung nakinig na lang sana, na-guide pa. Diba? Hindi pa napariwara. Ganun yun. Ang dami. Makikita natin ng mga kilala talaga mga singers. No? Talented singers. Ngayon, saan mo na sila makikita? Wala na. Bakit? Hindi nakinig sa magulang. Hindi nakinig sa mga advice ng mga nakatatanda sa kanila. At saka, binaliwala talaga ang mga nakatatanda sa kanila. Ganun. So, ang point ko dito, magiging successful lamang tayo sa pagpapalaki ng ating mga anak kung ipaubayan natin sa Panginoon ang lahat. It might be
in a drastic form, or it might be in a loving form. Ewan ko lang, ha, kung ano yung mga approach natin. Basta, keep on praying, dedicate your children to God. Lord, sa iyo pala itong mga bata, ipaubaya ko ito sa iyo, Lord, para ito, yung mga bata, lalaki at lalaki yan na magiging maganda ang kinabukasan. No, maganda ang kinabukasan. Yun. So, ano ba ang role natin? Ganon. Steward man lang tayo. To provide, ask God to provide us so that we can provide all children. Of course, magtatrabaho pa rin tayo. Maghanap buhay pa rin tayo para meron tayong ang maganda doon, ang naka-advantage doon is kapag tinanggap natin na hindi atin yung mga bata, steward lamang tayo. Pag-ingatan natin yan, God will provide us whatever they need. Because, Lord, imuha man eh. It's not ours. Sa'yo to eh. Lord, imuhan eh. Sa'yo to. So, ikaw nang bahala sa mga bata. At saka, i-compare natin. Yung mga bata na lumaki na may takot sa Diyos, at yung mga bata na lumaking minsan lang talaga pumupunta sa simbahan. I'm talking not only for the born again Christian church, ha. Kasi may mga kaibigan rin naman ako na mga mababait na bata. Kahit na nasa Catholic, kahit na nasa Protestant, kahit na nasa yung mga kaibigan kong Muslims. Meron naman talaga. I'm not talking about religions na magiging mag-ano sa kanila na magiging mabait sila. No. It's not. Marami rin naman. May mga ako mismo, may mga mga kapitbahay ako na tinatawag nila kaming tito daddy, no? Tita mami. Na naging part kami sa buhay nila na sa panahon na medyo ang parents ay nahihirapan. Nandun kami nakaagapay sa kanila. At saka hindi naman amin inangkin talaga na pag-aari namin yung natulong namin sa kanila. Ginamit kami ng Panginoon para matulungan namin sila. Yun, ang isa ngayon, nagtatrabaho na. Ang isa ngayon, college na. So, ganun lang. Now, hindi tayo makakalimutan ng mga bata na yan. Kasi, binigay natin sa kanya what is due to them. No? Kaya nga, minsan, nag-pop up dito, ay, kumusta na tito daddy? Regards kay tita mami. So, ganun lang yun. Ganun. Ang buhay natin ay napakaikli, mga kapatid. Napakaikli ng buhay natin. Ako, 50 years na ako ngayon. Sabi ko nga, 50 years, wow, 10 years na lang, senior citizen na ako. At saka gusto ko ma-enjoy yung 10 years na yan. Gusto ko ma-enjoy. Kasi I believe that God is, nag-grant ng Panginoon ng blessing sa akin. It's my harvest time ngayon. It's our harvest time ng family ko. Na alam din ng mga kapitbahay namin na noon ang bahay namin, yung sahig, na dating sahig sa second floor, yun ang atip namin, nilagyan na lang ng yero para hindi kami mabasa sa ulan. At yun, basa pa rin kami sa ulan pag umuulan. Yung anak kong si Iman, kapag ka umuulan, parang nag-ano sila, tawag dito, parang yung lalagyan mo na naglalaro, pag may tulo dyan, dito na naman siya. At saka naka-ano na lang, naka-ano na lang. Ganun yung bahay namin noon. Kapag ka umuulan talaga, baha. May waterbed kami. Kasi yung higaan namin, ganun na lang, tubig na dyan. Mararamdaman mo talaga na may mga gumagapang talaga na mga lamang lupa. Ganun yung buhay namin noon. But God demonstrate His love to us. Kasi sabi ko, Lord, di man namo ni mga, it's not our children, it's your children. It's your children. No, it's your children. It's not ours. It's your children. I know you will provide them. Give them, Lord, what is due to them. Ngayon, God's favor, by God's grace, nagtapos yung anak ko na ng senior high, top notcher sa school, o top notcher sa klase. Ganon, awardee sa klase. Noon, umiiyak yan Tumigil na sa pag-aaral kasi nga, sumasakit ang ulo kapag ka,
Kapag tumutugtog kasi banda siya eh. Masakit daw yung ulo niya kapag nag-ano siya, tumutugtog siya. Sabi ko, nak, tiisin mo lang. Ngayon, ilang recital na ang nasalihan. So ngayon na lang hindi siya nakasali kasi si Bunso na lang sumali sa recital kasi busy na nga talaga ang senior high. At yun naman, yun ang nangyari. So wala na tayong oras. May gabi ka ni mo, Paul. Magandang gabi sa iyo, Paul. Ngayon lang dumating si Paul. So wala na tayong oras. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe, Gilbert Lopez Martije Catso, nagsasabing, lahat ng suliranin ay may kalutasan, lahat ng problema ay may kasagutan. Sa Diyos tayo ay manalangin at manawagan. Siya po ay nariyan lang, handang-handa kanyang tulungan. God bless po. Shalom.